Hello everyone! Luto tayo ng crispy pata. Ayan, nabili ako sa palengke. Pinahati ko siya ng ganyan para hindi naman siya galit na galit pagka hindi lumalaban pag ating pinapalambutan. Pinabalik ko rin siya dito para naman nakaganyan siya. Ngayon, asin na natin. Lilinisin na natin siya. Ganyan lang muna ang paglinis niyan. No? Yan. So, siyempre, alam naman natin sa palengke kung saan-saan siya gumapa. Yan. Kung saan-saan siya dumapo. Kung ano-ano ang dumapo. Kaya ganyan lang ang paglilinis niyan. Pinalinis ko na yan sa palengke. Pero, siyempre, kailangan pa rin natin linisin dito sa bahay. Yan. See? Tapos natin maganyan, ating aanlawan at huhugasan. Look kung gaano kadumi. See? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Huwag natin basta-basta siya iluluto nang hindi natin aasinan. Yan ang procedure bago ilaga. Isa pang ganon. Ayan, malinis na. Malinaw pa sa malabong sapa. Okay, asin na natin, ha? Yan. Lagyan natin siya ng asin. Yan, asin-asin. Ano ang pangunahing sangkap sa low carb? Asin. Sa mga prito-prito, asin at paminta. Tararan. Ang silbi ng gripo. Hindi na ako nagbuhat. Dito na lang. Yan. Lalagyan na natin siya ng timpla. Para to sa ating crispy pata. Lagyan natin ng paminta. Binuhos kasi wala namang lasa. Okay. Lagyan natin ng asin. Yan. Kasi may asin naman na si pata. Nilagyan ko na siya ng pata para naman may nanunuot sa loob ng alat niya. Tama na. Kasi baka marami na siya. Yan. Ilagay na natin si pata. Yung. Nakalubog yan. Ha, nakalubog. Op, magkaaway sila. Yan. Sayang naman. Sa tingin ko, sa laki ng pata na to, slow cooking, 1.5 hour. Titingnan natin. Yes! Halos naubos yung sabaw niya. 1 oras at kalahati yata to. Hindi ko na naorasan, pero kasi ako tumitingin sa, ayan, malambot na siya. Kailangan, pagkayaan ay malambot na, aalisin na po natin siya. Hahangulin na natin siya. Sa laki, hindi mabuhat ni bata. Sa laki, hindi mabuhat. Ayan, look. Ito yung sinasabi ko, oh. Ganyan po siya kalambot. Yan yung masarap pagka pinarito na siya o kahit na i-oven o turbo. Sakto ang lutong nito. Tahangin na natin siya at saka natin overnight na bukas na lang iluto. Yes! Ito na, gagawa tayo ng sausawan ng ating crispy pata. Gusto ko talaga yung fresh. Ano mga sangkap? Yan. Lalagyan natin ng konting, dito na. Konting asin. Yan. Jalapeno. Wow, ayaw pa niya magpakuha. Tapos lagyan natin ng chili flakes. Pwede ito after na lang. Pwede rin, ha?
Ngayon, lagyan natin to ng sibuyas. Isa lang. Pero tingin ko ay luto na ang ating crispy pata. Kaya hahanguin na natin. Ito yung pinakasawsawan niya. Ayan, nagmamadali ako kasi baka masunog siya. Nagmamadali, baka masunog. Yan. Oops, oops, oops. Nagmamadali. Ay, namatay ang ilaw. Yun. Ganun lang kasimple. Punta tayo din sa, patayin na natin to. Yan. Kasi sunog na. Sunog na siya. Oh, no. Oh, no. Nakakatakot. Yan na. Ang crispy pata. Oh. Ito, liga. Yan na. Tapos, ito yung ating sauce niya na. Yun. Tara. Tignan na natin. Yes. This is it. Wow, ang lutong ha. Oh my. Look at that. Sarap. Sarap. Ang bango. Mabango yung pata, ibig sabihin, hindi siya naihian ng baboy. Di ba talagang merong umaamoy minsan? Di ba maamoy? Ang sarap. Ang sarap. Nagpasarap pa yung jalapeno. Nagdagdag sarap siya. Yung anghang niya, grabe. Nagbe-blend. Sabi sa inyo, ang technique yan sa mga lechong kawali at pata sa paglalambot, sa pagkulo. Huwag natin hayaan o apurahin. Huwag natin din pabayaan na pagkatapos makuluan, nakababad pa rin siya sa pinagkuluan. Hanguin para mahanginan. Pagka iyon ay nasa tamang lambot na. Okay? Thank you. Thank you for watching. Bye. Love you.